Hello! Kumusta kayo? Ready na ba kayong gumawa ng mga AI agent na hindi lang alam mo na sobrang talino, kundi pati na rin safe at sumusunod sa batas? Sa ating episode ngayon, sisirin natin ng malalim ang Copilot Studio. Titingnan natin bilang mga solution architect kung paano tayo makakabuo ng AI agents na, siguradong papasa sa legal team ninyo. Paano ba natin sila pinapalakas gamit ang data? At kasabay nito, paano sinisiguro na lahat ay on the level? Okay, so ito ang magiging biyahe natin. Una, pag-uusapan natin yung exciting part, paano man natin gagawing henyo ang ating AI. Tapos, pag okay na yan, tatalon tayo sa mas seryosong usapan. Paano natin sisiguraduhing safe, secure, at nasa tamang panig ng batas ang lahat ng ginagawa natin. Game na? Simulan na natin! Alright, so step 1, paano ba natin binibigyan ng sabihin na nating brain upgrade tong mga AI natin? Dito, titingnan natin kung paanong binabago ng generative AI yung laro. Kasi dati, di ba, yung mga Copilot Studio agent, parang dekahon lang, sumusunod lang sa script. Ngayon, iba na. Nagkakaroon na sila ng kakayahang sumagot ng on the fly at mas natural. At ang puso ng lahat ng ito? Itong tinatawag na generative answers. Isipin mo na lang na para kang may super librarian. Hindi ka lang niya tuturuan kung saang libro hanapin ang sagot. Hindi, babasahin niya mismo yung mga relevant parts para sa'yo at ibibigay sa'yo yung mismong sagot na kailangan mo. Ganyan yung ginagawa niya. Kumukuha ng info mula sa iba't ibang sources in real time. Ang resulta, sobrang laking tulong sa development time kasi hindi mo na kailangang isulat pa yung bawat posibleng tanong at sagot. Dito mo makikita yung alam mo yun, yung magic. Tingnan natin yung pagkakaiba ng bago, yung generative, versus sa luma, yung classic. Sa topics pa lang yung generative, matalino na. Naintindihan niya yung purpose. Yung classic, nakadepende lang sa trigger phrases. Sa tools naman, yung generative, kaya niyang pumili ng tamang tool para sa task. Sa classic, kailangan mo pang i-spell out sa kanya. At ito yung pinakamalaki sa knowledge. Proactive maghanap ng sagot si generative. Si classic, last resort na lang niya yun. So para sa atin, ibig sabihin yan mas flexible, mas intelligent, at mas kapaki-pakipaginabang na AI agent. So, ang ganda na ng engine natin, di ba? Super powerful. Ang tanong ngayon, anong ipapakain nating impormasyon sa kanya? Dito na papasok yung iba't ibang data sources na pwede nating isaksak para bigyan ng, enterprise level na kaalaman ang Copilot natin. Okay, bilang isang architect, eto yung mga bala mo. Kung kailangan mo ng public info like FAQs, go for public websites. May mga internal documents kayo? Upload mo lang yan sa Dataverse. Kung enterprise content naman, SharePoint yung best friend mo. Para sa structured data, Dataverse ulit. At kung kailangan mong kumonekta sa ibang systems, let's say Salesforce, dyan papasok ang enterprise connectors. And of course, para sa mga talagang super complex na tanong, andyan si Azure OpenAI. Teka, paano naman yung mga documents, yung mga unstructured data? Ito ang nangyayari behind the scenes. Una, ini-ingest yan sa Dataverse. Tapos, ini-index, chini-chunk, o hinihimay-himay. At ito yung crucial part, kino-convert into vector embeddings. Isipin mo na lang na ginagawa nating numero yung mga salita para maintindihan ng AI yung meaning at konteksto, hindi lang yung mismong keyword. Ito yung sikreto sa high-quality semantic search. Quick but super important note para sa mga architect dyan. Tandaan natin, may limitasyon. Maximum of 500 knowledge objects lang per agent ha, at hanggang 5 unstructured sources lang ang kayang gamitin per retrieval. Mahalagang tandaan yan sa pag-design. So, kailan mo ilalabas yung big guns si Azure OpenAI? Simple lang, gamitin mo siya kapag kailangan ng agent mo ng complex reasoning, yung tipong kailangan niya talagang mag-isip. O kaya naman, para sa deep, domain-specific understanding, yung parang kausap mo na yung expert. At syempre, go-to mo to kapag kailangan mong bumuo ng mahahaba at detalyadong sagot. Ngayon, paano naman kung ang problema mo ay yung volume? Sobrang daming content. Dito naman pumapasok si Azure AI Search. Ito ang kukunin mo kapag kailangan mo ng scalable indexing, yung kahit gaano karami, kaya. Enterprise-grade search relevance, at high-precision retrieval gamit ang vector search. So kung si Azure OpenAI yung thinker, si Azure AI Search naman yung super librarian na mabilis at accurate.
Alright, so alam na natin yung mga sabihin nating ingredients. Ngayon, pag-usapan naman natin kung paano sila pagtatagpi-tagpiin. Sa part na to, tatalakayin natin yung mga design choices na kailangan mong gawin bilang isang solution architect. Depende sa data mo at sa kailangan mong precision. Okay, first decision, structured ba o unstructured yung data mo? Kung structured, yung mga naka-table, relational data, walang duda, Dataverse yung ideal source mo. Kung unstructured naman, yung mga documents galing sa SharePoint, OneDrive, pinapadaan muna natin yan sa Dataverse para iproseso, para maging something na naiintindihan ng AI. Okay, next choice, may trade-off dito. Anong mas mahalaga sa'yo? High precision, yung sobrang tumpak at accurate na sagot? Kung oo, gamitin mo ang Azure AI Search with Semantic Ranking. Pero kung mas kailangan mo yung broad domain coverage, yung malawak ang sakop ng kaalaman, mas bagay yung generative orchestration para mas flexible yung mga sagot niya. So, ang galing na ng agent natin, no? Ang talino na. Pero, dito pumapasok yung isang napakalaki at napakahalagang tanong. Compliant ba yan? At dito na tayo lilipat mula sa paggawa ng AI papunta sa pagsisigurong ito'y ligtas, legal at responsable. Yup, nakagawa na tayo ng matalinong AI. Pero, alam mo, kalahati pa lang yan ng buong kwento. Ngayon, kailangan nating pag-usapan yung komplikadong mundo ng AI at data regulations. At ito ay super critical bago pa man natin i-deploy ang kahit anong AI solution. So bakit ba natin kailangang pag-usapan to? Bakit non-negotiable? Well, una, para protektahan yung sensitive data, yung crown jewels ng kumpanya nyo. Pangalawa, para siguraduhing legal lahat ng pagproseso natin. Pangatlo, para hindi masunog yung pera ng kumpanya sa mga multa. At higit sa lahat, para sa tiwala. Kasi sa huli, yung tiwala ng customer yun yung pinakamahalagang asset natin. Okay, let's break it down. Unang kategorya, data protection and privacy. Magandang example dito yung CCPA sa California. Basically, sinasabi nito na yung personal data ng mga taga-California, well, may karapatan sila dyan. May control sila kung paano yan ginagamit, so it's all about giving rights back to the people. Next up, ito yung bago, mga batas na para lang talaga sa AI. Ang pinakasikat dito ay yung EU AI Act. Ang ginagawa nito, kinoclassify niya yung mga AI system based sa risk. So tatanungin ka, yung AI mo ba minimal risk lang o high risk o baka unacceptable risk? Kailangan mong malaman yan. And last but not least, hindi pa dyan natatapos. Bukod sa general laws, may mga batas pa na para ng sa specific na industry. Halimbawa, kung nasa healthcare ka, kailangan mong sundin ang HIPAA. Kung nasa finance ka, may FINRA at PCI DSS. So, kailangan mo talagang alamin yung rules sa sarili mong bakuran. Okay, so medyo overwhelming pakinggan yung dami ng rules, no? Pero wag mag-alala, hindi ka basta-basta ihahagis sa ere. Meron tayong isang structured framework na pwede mong sundin para masigurong compliant ang lahat. Ito ang iyong 7-step guide. Step 1, alamin mo kung saan pinoproseso yung data, location matters. Step 2, alamin mo kung anong mga batas ang applicable doon. Step 3, i-classify mo yung risk tulad sa EAI Act. Step 4, ano ba yung data requirements? Kailangan ba yan manatili sa isang bansa? Step 5, anong mga obligasyon mo pagdating sa AI tulad ng transparency? Step 6, at ito yung maganda, i-map mo lahat yan sa mga built-in controls na meron si Microsoft. And finally, Step 7, i-document ang lahat at kumuha ng approval para may peace of mind ka. At dito na natin pinagsasama ang lahat. Yung pagbuo ng isang matalinong AI at yung pagiging responsable, well, they're two sides of the same coin. Magkasama yan lagi, hindi mo pwedeng paghiwalayin. So, anong pinaka-key takeaway sa lahat ng pinag-usapan natin? Ito yon, ang isang tunay na compliant at matagumpay na AI solution, isinasama na niya ang governance, risk at security controls sa simula pa lang ng design process. Hindi yan pwedeng saka na lang, kailangan from day one. Kaya iiwan ko sa inyo ang tanong na ito para pag-isipan. Ang susunod mo bang AI innovation ay magiging isang powerful asset o isang compliance liability? Alam mo, ang sagot sa tanong na yan, nasa pagpaplano mo ngayon. Follow DX Labs for more.